Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Uy, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, pagtangkilik, panonood at pag-share and promote ng ating mga videos sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Ganon din po sa ating programa na Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Dr. Lorraine Maribadoy. Sa akin naman pong personal Facebook account, yung Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Ayun. Mga kababayan, sa mga patuloy na nagsusuporta at nagbibigay ng sincero at buong puso na pagtulong sa Bangon Sambayanan People's Movement na pinamumunuan ni Ka Eric, ang atin pa rin pong GCash line at ang ating line of support ay ang numero na 0916-308-7710. Ang name po, Rohilda Celis Kailangging. Uulitin ko lang po, 0916-308-7710. Mga kababayan, kamakailan lamang po ay binabaliktad at binabaluktot ng isang Supreme Court Justice Antonio Carpio ang layunin nitong Kangaroo Court nila Marcos at Romualdez sa House of Representatives sa pamamagitan nitong House Committee on Injustice. Dahil naglalayon ito na ikutan nila ang Bank Secrecy Law at pati po ang mga regulasyon sa Anti-Money Laundering Council. Dahil wala silang ebidensya na magpapakita at magsusuporta ng kanilang teorya na katawa-tawa at alam natin katarantaduhan na mayroong mga ill-gotten wealth or unexplained wealth, mga nakaw na kayamanan si Sara Duterte. Kaya gusto nilang pigain ang mga bangko, ang mga bank officials, kahit pa na mayroon pong bank secrecy law that applies to all. Sasalin pa lang na issue sa Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth, hindi nga nila maipakita nitong mga buaya at mga kurakot na mga kongresista ang kanilang sariling salin. O ilatag nyo, be transparent, no? Pati kay Marcos at lahat-lahat na. Bakit si Sara Duterte lang ang i-require nyo sa salin? At pati mga bank deposits at mga financial and bank transactions nyo, ipakita nyo rin. No? Kasi alam ng taong bayan na kayo ang kurakot. Pero itong baloktot mag-isip ngayon na retired Supreme Court Justice si Antonio Carpio, dahil sagad-sagarin po ang kanyang galit sa mga Duterte, di bali nang siya'y naging hukom ng Supreme Court, ay kanyang binibigyang matuwid itong ginagawang kalokohan at katarantaduhan at pang-aabuso ng House of Representatives. Yan pong dahilan kung bakit dumulog si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Hindi para iwasan ang kanyang sinasabi nilang pananagutan o ang kanyang pag-iwas na mapailalim sa impeachment proceedings. Ang punto niya, nagmamalabis, nag-aabuso at gumagawa ng kalapastanganan sa batas, lalo na sa saligang batas, ito pong House of Representatives, upang maipilit lamang ang pangbabaluktot at abuso nila na gamitin ang impeachment mechanism upang iharas at kuhanin at bawiin ang mandato ng mahigit 32 million Filipinos na nagbigay ng kanilang pagtitiwala at boto kay Vice President Sara Duterte. So ang pagdulog sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte ay tungkol sa pagpapanagot at pagpapatigil sa ginagawang kalapastanganan at kaabusuhan sa proseso ng impeachment, hindi ang pag-iwas sa impeachment. Bakit? Ang trial po at ang presentation of evidence at ang ano pamang testimonya ay doon po yan dapat ginagawa sa Senate Impeachment Court. Bakit nagkakaroon ng mini Kangaroo Court trial sa House of Representatives? Ba't hindi nila pagbutuhan kung sapat, may batayang tama ang nilalaman ng complaints ng mga complainants allegedly against the Vice President? Bakit kailangan nilang magkaroon ng fishing expedition? Mabuti na lang po at iba ang pananaw dito ng dating Supreme Court Justices. Ascuna
Justice Ascuna at ni Justice Noel Tiham. Ang sinasabi nila, ang fishing expedition po ay bawal at illegal sapagkat ang complainant dapat ang nagpo-provide ng kanyang ebidensya. At kung sapat na ang batayan sa paniniwala ng House Committee on Injustice at ito ay makakatayo na sa plenary ng Kongreso sa House of Representatives, bakit nyo pa kailangang magpiga? Kailangan nyo pang butasin ang mga batas kagaya ng Bank Secrecy Law at ng mga iba pang batas para lamang mangalap di umano ng ebidensya to sustain yung teorya nila na nagkaroon ng mga ill-gotten wealth si Vice President Sara Duterte. Yun ang problema, ang pag-aabuso at pagmamalabis. Kaya idinulog sa Korte Suprema sapagkat mayroon pong tinatawag na prinsipyo sa ating demokrasya, sa ating konstitusyon at sa ating karapatan na due process of law and equal protection of law. So ibig sabihin po, malinaw ang panawagan na ito ay para sa pagrespeto ng tamang proseso, ng tamang pagpapatupad ng batas. Hindi para ito ay abusuhin. Hindi para labagin. Ngayon, ang ginagawa po ng House of Representatives, sila po ang nag-i-improvise. Sila po ang nagbibigay ng pamamaraan para dagdagan at hanapan pa ng kunwari ebidensya ang mga complaints na isinabmit laban kay Vice President dahil walang kaakibat na kapanipaniwala, believable at matuwid na ebidensya. Kaya hindi nila mapagbutuhan kaagad upang ito ay mapa-endorse na sa tinatawag nating plenary debate. At doon ay magkukuha sila ng 107 or mahigit pa na mga signatories. Hindi nila kayang gawin. Bakit? Dahil wala at kulang ang kanilang patotoo dahil hindi naman talaga nagkamal ng mga nakaw na kayamanan ang pamilya Duterte. Hindi po sila nasasangkot sa iskandalo ng pangungurakot at pandarambong na siyang ipinipilit nila Marcos at Romualdez ay samantalang ang paniniwala ng taong bayan, ng mayoriya ng mga Pilipino, ang mastermind at pasimuno ng malakihan at malawakang pandarambong sa Pilipinas, sila Marcos at sila Romualdez. At walang kumukontra dyan, maliban na lang na naduduwag po ang maraming mga sektor na nasa ilalim po ng impluwensya ng Simbahan Katolika at yung mga nasa dilaw at pink na grupo dahil nakikinabang sila sa pakikipag-alyansang taktikal nila sa administrasyon ni Marcos at Romualdez. Kaya tameme sila, pepe at bingi sila, bagamat malinaw na kaysa sikat ng araw sa tanghaling tapat ang mga patotoo. That indeed ang nagmastermind at gumawa ng malakihang krimen sa sistematikong korupsyon at pandarambong na umabot sa mahigit 1.5 trillion pesos sa flood control pa lang. At hindi pa kasama ang ibang infrastructure projects na pinagkakitaan at pinagdurubuhan nila Romualdez at Marcos. Walang ibang hindi naniniwala dyan, kundi ang mga kaalyado lang nila. Ayun. So ngayon nga, nais nilang baliktarin ito. At binabaloktot nila ang proseso ng impeachment. Mabuti na lang po at mayroong mga matitinong abogado, matitinong mag-isip na mga hukom, dati ng maestrado ng Korte Suprema, na pumupuna at nagbibigay ng pananaw hinggil sa pangbabaluktot ng kagaya nitong Antonio Carpio na naging hukom nga sa Korte Suprema, naging maestrado, pero naging isang political operator ngayon. Ang dating niya, parang bayarang political mercenary na tagapagpropaganda nila Marcos at nila Romualdez. Ngayon, sinasabihan siya na walang problema na mag-imbestiga ang House Committee on Injustice. Ang problema kung may kapangyarihan ito upang baloktutin, ikutan, butasin at baligbagin ang batas, kagaya ng mga batas sa Anti-Money Laundering Council, mga batas patungkol sa Bank Secrecy Law na gusto nilang baliin upang makakuha sila ng pamimilitpit at pamimilit dito sa mga bank officials. Yan ay malinaw na usapin ng paglabag at kalabisan sa otoridad. Hindi na po yan investigasyon. Fishing expedition po yan
At yan, ang layunin yan ay isuplant, taniman po ng ebidensya na kanilang kukuhanin upang ma-incriminate si Vice President Sara Duterte. Wala silang ma-produce. Kaya nila ito ginagawa. Kaya ano pong gagawin ni Vice President Sara Duterte? E di siyempre tumakbo sa Korte Suprema. Tumakbo sa mataas na hukuman upang sitahin at punahin na kung nais nyong ipa-impeach at nais nyong ipatanggal through impeachment ang Vice Presidente, gawin nyong naaayon sa batas. Huwag kayo mag-abuso at maglapastangan at gumawa kayo ng mga hakbang nang naaayon sa aktwal na katotohanan ng mga ebidensya, hindi yung gumawa kayo ng mga pag-ikot sa batas. That's the main question. Kung bakit idinulog ito ng Vice President sa Korte Suprema. It's not about evading or avoiding the mechanism of impeachment or being self-protective dahil takot siyang humarap sa katotohanan. No, it's not about that. Gusto nga niya mag-trial na sa Senate. I-present nyo doon ang evidence, ilatag nyo ang kaso nyo, but before that, itigil nyo muna ang inyong ginagawang kangaroo court trial dahil wala kayong otoridad na mag-trial related to cases or complaints pertaining to impeachment. Only the Senate that is being designated by the Constitution ang pwedeng gumawa ng hakbang upang sila ay maging impeachment court at doon ang trial. And that is a constitutional issue. Ngayon, kung kinukuha at ina-assume na ng House Committee on Injustice ang naturang kapangyarihan at tungkulin na nakaatang sa Senado, then that becomes already a justiciable issue. Hearing lang ba ito? O ito'y many kangaroo court trial equivalent to fishing expedition that violates already the fundamental doctrine of law and democracy, which are due process and equal protection. Yun lang naman po ang gustong ipadulog at tingnan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nagsalita si dating Senate President, now retired, Senator Franklin Drilon, na sa isang pagtitipon sa UP Alumni College of Law, binanggit niya that the current state of the petition pending before the court sa Korte Suprema ay isang pagsubok kung hanggang saan pwede ilatag ng Korte Suprema ang kaniyang tinatawag na constitutional mandate to conduct judicial review on matters pertaining to actions of other branches of government like Congress. Sapagkat ang impeachment at ang impeachment proceedings at ang impeachment trial ay exclusive yan para sa Congress. Yes. Pero ang pagsasagawa ng proseso at pagsasagawa ng mga karampatang hakbang para ipatupad ang impeachment process at magsagawa ng impeachment trial ay dapat nakaayon sa kung ano ang nakasaad sa saligang batas. And that becomes an automatic authority of the Supreme Court to review kung mayroong petisyon na nagsasabi na nagmamalabis at nag-aabuso ang isang bahagi o ang bahagi ng Kongreso. That's exactly the point of bringing it to the court. Not about the impeachment, but about the process, about the observance of the due process, about the observance of the equal protection, and about the observance of correct interpretation of constitutional duties. Number 2, ang Korte Suprema, bagamat political exercise, ang pagsasagawa ng impeachment ay exclusive sa Congress upang ito ay talakayin at upang ito ay proseso. Pero, ang proseso at ang kondukta ng pagsasagawa ng impeachment ay pwede pong mapailalim sa judicial review bagamat yan ay political process in the main. Sapagkat mayroon po yung legal procedures. And when it involves constitutional and legal procedures, at kapag nagkaroon ng mga pagmamalabis, pang-aabuso o reklamo sa kanaturang mga hakbang ng nag-exercise nitong political exercise na ito, like impeachment, the court can intervene on the basis of its constitutional mandate being the last arbiter
pertaining to interpretation of law and interpretation of the constitutional provisions pertaining to the implementation of law. Pwede pong gawin yan. As to what extent and when gagawin ng Korte Suprema, hindi natin mapipredict na mag-aaksyon ang Korte Suprema at magsasagawa ng desisyon. But there is a pending question right now. Hindi siya nag-issue ng temporary restraining order, matutuloy bukas or on the 14th. Ang mga pinatawag ay magre-report sa House of Representatives, sa Committee on Injustice, kagaya nila Madriaga at iba pang mga kunwari ay napasomon o napasabpina, pinatawag. But as to the question kung ang mga pagsasagawa ng ala mini kangaroo court trial at mga attempts na ikutan ng batas, labagin ang mga batas pertaining to bank secrecy law among others, yan po, may otoridad ba ang Kongreso na gawin yan o wala? Nakapending yan sa Korte Suprema. At pwedeng mag-rule, pwedeng matagal, pwedeng unahan na ng mga pagkakataon at pangyayari, subalit definitely it will be a question kung mag-intervene o hindi on the basis of the constitutional mandate ang Korte Suprema para i-check ang kaabusuhan at kalapastanganan ng mga kapangyarihang ginagamit ngayon ng Kongreso, partikular ang House of Representatives, na dinidiktahan at kinokontrol yan ng magpinsang Marcos at Romualdez. Abangan po natin ang iba pang mga talakayang pag-uusapan natin sa Balita at Talakayan with Ka Eric. Maraming salamat sa pagsubaybay at pagtangkilik ninyo ng ating episodes sa Balita at Talakayan, mga video uploads ni Ka Eric, at kami po'y lubusang nagpapasalamat kasama ang pamilya ko. At nais po naming ipaabot tuwing tayo'y nagkakaroon ng ganitong pagtitipon sa ating video talakayan at video discussions, mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!